So, yun ang nangyari. And then, 2022, I think you stopped taking hormones, Yes, tests. Kasi yun ang tanong, uunahan ko na, safe ba ang bata pagkatapos mo mag-take ng mga Actually, hormonal injections? Nung nag-try na akong mag-try ulit mag-baby, lahat po yan ni-research ko, pati dun sa endocrinologist ko, yung guide, nag-guide po sa akin sa HRT, yung hormone replacement therapy. Lahat po yun nirelay ko sa doctor ko na plano kong mag-baby, paano magiging safe si baby pag sakaling mabubuo na. Ideally, 6 months lang yung hinihinging normal menstruation na bumalik. Pero ako ginawa ko po ng 1 year para Para sigurado. mas sigurado. Oo. Pero halos umabot pa po ng almost 1.5. Okay. Kasi marami pang naging balakid bago ulit magsimula yung ano. Balakid medically, physically, emotionally? Halos lahat po. Lahat yun. Oo. Oo. Kaya yung in the making talaga nito ni baby, halos 3 years eh. Kasi doon pala sa decision making, Tito Boy, sobrang hirap na. For me Right. Kasi ang dami kong dapat i-consider. Katulad, aside from the health Oo. angle. Oo. Siyempre, dahil nga planning ako kay baby, ang una ko, kahit wala pa siya, siya agad yung iisipin mo agad eh, kung safe ba. Dahil nga, ang tagal ko rin, Tito Boy, nag-hormones since Okay. 2012. Isa yun. Parang 11 years, baka iniisip ko nung time na yun, baka hindi mag-work, yung mga ganun. Tapos, syempre yung magiging reaction lalo din ng mga tao, lalo na kilala ko as a trans, kung paano nila iintindihin. Oo. Yung sa family ko naman, late ko na din na banggit Pero sa mama has kanila. always been supportive. Tama ba ako? Pero, gustong-gusto niya na dati pa, pero pinapawalang balikat ko lang. Pero deep inside, gusto ko talaga. Pero parang iniisip ko, paano ko siya gagawin? Kasi merong sa isip ko na di ko kayang gawin natural way or hindi din yung sa budget din kasi hindi naman Mula din- sa IVF, ikaw'y napunta doon sa artificial insemination. Apo. Na yun ang nag-work. Pero nung ginawa mo yun, Jessie, suntok sa buwan o pinagdasal mo o ano ang chances na mabubuntis ka? Kinonsider ko pa rin yung IVF kasi maraming nagsasabi na meron daw dito sa Philippines under the table. Pero, yun nga, hindi siya parang, hindi siya, anong tawag dito? Kasi parang meron ka lang one shot eh. Okay. Kasi nga dahil mahal siya, so parang pag naubos yung savings mo, paano na lang kung nabuo siya? May limitasyon siya. Oo. So, doon ko nalaman naman si AI, si Artificial Insemination. Siya yung naging last option ko. Kasi si AI kasi parang si donor lang yung ibibigay sa'yo eh. Hindi Okay. katulad si IVF na merong option ng surrogacy. Pero ano yung chances? Yeah, because you could have gone for surrogacy. Kasi ang unang plan is si partner ko yung mag-carry sana kasi by that time, hindi ko pa na-consider yung sarili ko na ako yung magbubuntis. Okay. Parang hindi ko kaya makita yung sarili ko na buntis. Buntis. So, pero dahil medyo tumatanda na rin, nandiyan na yung nape-pressure ka, kasi hindi naman siya, kumbaga mayroong expiration yung eggs ng mga babae compare sa lalaki. So, yun yung last option. Sabi ko, sige, bahala na si Batman. Okay. Oo. Pero, first try nag-work, no? Hindi po. Fourth, pang-apat na. Pang-apat. Apo. Oo, pang-apat na try. Okay. So, kalahati ng mga comments, ang tanong iisa. You were curious, lesbian, nag-trans man, lalaki. Pero bakit mo gustong mabuntis? Bakit gusto mong magkaroon ng anak na ikaw ang magdadala? Kasi sa pagtayo ko bilang tatay ng mga anak ni Cams, ang daming realization dito, boy. So parang sabi ko, bago mabuo yung isang bata, meron namang mama at papa. Hindi lang naman mama lang. So sabi ko, pwede ko pa rin siyang gawin. Kasi meron nga mga single mom eh, nagpapakatatay sa... Diba? So parang ganun yung inisip ko na lang na hindi nagmamatter kung ano yung kasarian mo para maging isang magulang. May pangalan ka na sa baby? Meron na po. Oo. Kasama si Cams nga pag nagpupunta ka sa doktor for consultations.
Oo. Opo. May pinaglilihan ka? Si Cams lang. Paano? Actually, di ko nga masyado na-experience yung mga paglilihi, Yung morning mga morning sickness. sickness. Medyo pinalad po ako sa part na yung mabait si baby. Sa Oo. kanya lang ako naglihi kasi nag-LDR nga kami. Okay. Siya lang yung gusto ko lagi yung kasama. May pagkain kang hinahanap pala naman. Iba yung gusto ko. Hindi pang hapon. Ang gabi. Ang gabi tsaka umaga.